Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. At nandito na naman po tayo ngayon sa ating programa. Magandang hapon po pala sa inyong lahat na nanonood sa ating programa. So to continue our program, let us now welcome our second guest speaker, none other than Sheikh Abdul Rashid Angeles, with the topic, Islam and culture, don't mix them up. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay naukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, ang kapayapaan, ang kanyang kasama ang kanyang pamilya, mga sahaba at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas hanggat sa araw ng paghuhukom. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kaugnay sa Islamic and cultures. Unang-una mga kapatid, sa Islam, lahat po ng ating kultura ay ibabase po ito lahat kung ano po ang nasa Quran at kung ano po ang nasa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng ating mga gagawin sa paraan ng ating mga ginagawa pang araw-araw, yung ating mga kasuutan, tradisyon, kultura, ay lahat po yan ay ibabase po natin sa Quran at Sunnah. Ang mga bagay noon sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi po nakalabag mula sa mga gawain ng mga Arab, na hindi po lumabag sa batas ng Islam, wala pong nababangga na katibayan mula sa Quran o kaya ay mula sa hadith, ay pinabayaan na po yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagaya halimbawa, ang mga Arab ay gumagamit sila ng takip sa ulo, yung gutra, yung takiya, o kaya yung kalanswa, o yung kupya. Yan po ay hindi po sunnah. Yan po ay isa sa mga kultura ng mga Arab na sila po ay naglalagay ng takip sa kanilang ulo. So, hindi po siya kabilang sa sunnah, kundi isa lang po siya sa mga bagay na nakasanayan na po ng mga Arab. Ngayon, sa atin sa Pilipinas, alam po natin na bawat tribo, lalong-lalo na po sa mga Bangsamoro, na may kanya-kanyang kultura po. So, hindi po lahat ng kultura sa atin sa Pilipinas ay pinahihintulutan po sa batas ng Islam. So, dapat po tayo ay maingat din po sa mga bagay na ito. Hindi porkit nakasanayan na po natin. Ito na yung kultura ng Maguindanao, ito na yung kultura ng Iranon, ito na yung kultura ng Maranao, ito na yung kultura ng Yakan, Kalagan, ay kinakailangan ay pabayaan na po natin. Hindi po pwede yun sa batas ng Islam. Pero tandaan po natin na mayroon pong kaida fiqhiyya na ang original po ng mga kultura natin, ng tradisyon po natin ay pinahintulutan po. Yan po ang original niya. Al-aslu fil adat, al-hil aw al-ibaha. Ang original po ng mga kultura natin ay pinahintulutan po yan. Maliban kung mayroon itong nalalabag sa batas ng Islam. May mga kultura tayo sa paraan ng kasalan, may mga kultura tayo sa pananamit, sa mga programa, sa paglalagay ng mga dekorasyon. So yan po ang original po niyan ay pinahintulutan po sa batas ng Islam. Ngayon, magbibigay lamang tayo ng mga halimbawa ng mga kultura natin sa Pilipinas, sa atin po sa Bangsamoro, na mayroon po dito na pinahintulutan at mayroon din dito na hindi po pinahintulutan. Unahin natin halimbawa ang tinatawag na kulintang. Ang kulintang po ay isa po sa ating mga kultura sa ating sa Maguindanao. Yan po ba ay pinahintulutan ang pagpapatugtog ng kulintang? Na alam natin na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagpapatugtog nito. Ito po ba ay hindi po nakakalabag sa batas ng Islam ang
ang kultura na ito na nakita po natin sa ating mga ninuno. Ang pagpapatugtog ng kulintang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay mahigpit na ipinagbabawal ng Islam. Ito po ay hindi po alam at lingid po sa kaalaman ng mga kapatid natin na haram po ang kulintang. Lahat po ng musical instruments, lalong-lalo na yung mga bakal na mga pinapalo na yan po ay mga ipinagbabawal. At nagkasundo po dito lahat ng madhab. At halos lahat ng mga ulama ay nagkasundo na ang pagpapatugtog ng mga musical instruments na lumilikha ng musika ay pinagbabawal po ito ng batas ng Islam. At halos po ito ay napagkasunduan po ng ating mga ulama. Ang dalil ayon sa hadis ni naisalaysay ni Imam Al-Bukhari, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Darating sa aking umma, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na gagawin nilang halal. Pahihintulutan nila. Ibig sabihin, haram talaga siya. Pahihintulutan nila, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yastahilluna al-hirra. Ang pangangalo niya, gagawin nilang halal na yan. Wal-harira, yung pagsuot ng sutla, yung silk, na bawal po sa kalalakihan. Wal-khamr, pag-inom ng alak, haram. Wal-ma'azif, at yung mga musika. Yung musical instruments, gaya po ng kulintang. So, ibig sabihin mga kapatid, ito pong kulintang na kabilang po sa ating tradisyon o kultura natin ay hindi po siya pwede. So, dapat na rin po na maiwanan na po natin ang pagkukulintang na ito. Dahil kabilang po siya sa ipinagbabawal po ng Islam ang tunog ng kulintang. Na lalong-lalo na po ay pinapalo po ito ng mga lalaki. Dahil mayroon lamang pinahintulutan ang Islam o ang ating mga ulama kung saan nagkaroon din po ng opinion sila tungkol po sa duf. Ang duf po mga kapatid, isa po siyang tambol na gawa, yung sa ibabaw po niya ay galing po sa balat ng hayop. Tapos yung sa ilalim niya po ay butas. Yan po ang tawag diyan ay duf. Na pinapalo lang po yan sa araw ng kasal at ang gumagawa po niyan ay ang mga babae. At hindi po ang mga lalaki ang gumagawa niyan. Ang mga babae po ang gumagawa niyan. At nagkaroon po ng opinion dito ang ating mga ulama kung pwede ba ito sa mga lalaki at may nagpahintulot dito at ilang sa mga eskulan ng Shafi'iyya, ng Malikiyya na pinahintulutan nila ito. Pero ang correct po, ito po ay hindi po pwede sa mga kalakihan at ito ang fatwa ng Lujnatud Daima ang lupo ng mga ulama sa Saudi Arabia. Lahat ng eskulan sabi niya ay nagkaroon na po sila ng pagkakaisa na talagang ito po ay bawal po pakinggan. Bawal pong pakikinig ng kulintang. Walam asma an ahadin mimman yu'tabaru qawluhu min as-salafi wa a'immatil khalafi man yubihu dhalika. At wala akong alam, sabi ni Imam Al-Qurtubi, na isa man lang mula sa pinagkakatiwalaan ang kanyang sinasabi mula sa mga eskular ng salaf, mga nauna at sa mga nahuling mga eskular na pinahintulutan nila ang pagkikinig nito at pagpapatugtog nito. So bawal po mga kapatid ha. So ibig sabihin, dito po ay malalaman natin na bawal ang pagpapatugtog ng gitara, ng piano, ng kulintang, maliban lang sa duf. Na kung saan dito po ay pinahintulutan lamang sa kasal, pero sa mga babae lang po ito pinahihintulutan. Sa mga babae lang po ito, pinahihintulutan ayon po sa pinakamatuwid na pananaw ng ating mga ulama dahil ang gumawa talaga nito ay babae lang sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang kulturang ito na nakasanayan natin na pagpapatugtog ng kulintang ay haram po yan. At kabilang lang po yan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Luqman. Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadith yudilla an sabilillahi bighairi ilm. At mayroon sa mga tao nabibili ng mga musical instruments upang iligaw ang mga tao sa matuwid na landas nang walang kaalaman. At tinapsir ito ng ating mga ulama at ng sahaba, yung nagkakamali si Ibn Mas'ud, na ang tinutukoy dito ay al-ghina, ang musika. So wala pong nagsabi mula sa apat na madhab, maging si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i, si Imam Ahmad bin Hanbal, na ang
ang pagpapatugtog ng kulintang o kaya ang paggamit ng musical instruments ay pinahintulutan sa batas ng Islam. At gaya po na sinabi ko, halos sila po ay nagkasundo na po. At mayroon lamang ilan sa mga scholar ang nagpahintulot nito. Okay? Pero ang totoo po, yung apat na madhab ay wala pong nagsabi sa kanila na ito po ay pwede. Gaya po ng sinabi ko po kanina, na halos nagkasundo na po ang ating mga ulama na ito po ay bawal po talaga. Ha? Bawal po ang pagpapatugtog ng kulintang ng ating kultura at bawal din po ang pakikinig ng kulintang. So sana po ay maiwasan na po ito. Dahil wala pong dalil, wala pong katibayan na pwede pong kulintang. Tandaan niyo po yan, wala pong dalil mula sa Quran at Sunnah na ang kulintang ay pinahihintulutan ng batas ng Islam. So ang kultura natin na ito ay dapat na po natin iwanan. Okay. So dadako tayo ngayon sa tinatawag natin na kultura din po natin, yung tinatawag na pagsasagayan. Yung pagsasayaw na merong unta. Ha? Sa mga Maguindanao, alam po nila yan. Yung sumasayaw-sayaw po, yung unta, yung may sumasayaw na lalaki, ay ano ba ang pananaw ng Islam tungkol po sa bagay na ito? Ang karamihan po sa mga ulama, ang original po ng hatol ng pagsasayaw sa babae at lalaki ay makruh. Maliban kay Imam Shafi'i rahimahullah. Dahil ito ay pinahintulutan niya sa kondisyon kapag hindi sobrang pakinding-kinding. Ha? Hindi sobra ang pakinding-kinding. Nabanggit sa Al-Mawsu'a Al-Fiqhiyya, ar-raqsu makruhun inda al-jumhur. Ang pagsasayaw ay makruh at hindi kaaya-aya ayon sa pananaw ng karamihan sa mga ulama. Waqtara Shafi'iyatu ibahatahu wa qayyaduha. At pinili ng mga iskulat ng Shafi'i ang pagpapahintulot dito. Pero nagbigay sila ng alituntunin. Bima idza lam yakun fihi takassur ka fi'li al-mukhannathin wa illa haruma 'ala ar-rijali wan nisa. So dito, basta hindi lang daw yung ginagawa ng mga bakla na sobrang kumikimbot-kimbot pakinding-kinding. Kasi pag ganun, usually ganun naman yung ginagawa eh. Yung pong napapanood po natin na sagayan ay talagang bawal po yan. Bakit? Unang-una, sobra yung kinding, sobra yung sayaw. Unang pagbabawal, doon pa lang alam na natin na bawal na po talaga kasi nasubrahan po yung pagsasayaw talaga yan. Hindi po talaga pwede yan. Pangalawa, na dahilan kung bakit ito yung pinagbabawal, ay dahil mayroon siyang pinapalo na instrumento. Pinapalo upang sila ay sumayaw. So nabanggit natin kanina na napagkasunduan na po ng apat na madhab, ng apat na mga scholar natin, na yun po ay bawal. Yun po ay bawal po ang ganun na paraan ng pagpapatugtog na mayroong tinatawag na sagayan. Ito rin ang kultura na ito ay dapat na rin pong maiwanan natin. Kasi bawal po ang pagpapatugtog na sasayawan pa. At ito po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama na makruh tapos sasabahan pa ng pagpapatugtog na tambol. Na yun po yung tambol na yun ay hindi po yung tambol na pinahintulutan po ng tinatawag na duf, na hindi pa po babae ang papalo. Pangatlo po na dahilan kung bakit pinagbabawal din to, dahil ito po yung dahilan kung bakit po naghahalo-halo ang mga lalaki at babae. So mahigpit din po na pinagbabawal ng Islam na maghahalo ang lalaki at babae sa programang ito. So dapat na rin po natin maiwanan ang kagaya po ng kultura natin na pagkakaroon ng sagayan. Sa maging sa ito ay sa kasalan o kaya sa malalaking programa, ito rin po ay bawal. Bawal po ang sagayan, bawal po ang pagsasayaw, at may pagtutugtog at halo-halo po ang lalaki at babae at magsisigawan pa po sila dyan. So sobra po pang kinding-kinding yan, ibig sabihin si Imam Shafi'i rahimahullah na nagpahintulot lamang dito, kapag ganyan na nakita niya, hindi pa rin pwede sa kanya yan. O sa mga scholar ng Shafi'iyya. Ngayon, pupunta tayo sa kultura din natin na tinatawag natin na dayunday. Yung dayunday, ako naabutan ko po yan, nakapanood po ako ng ganyan. Ang dayunday ay talagang haram talaga yan. Yung gitara, haram yan. Binanggit ko na rin po kanina na nabanggit ni Imam Al-Qurtubi na nagkasundo ang mga ulama na ang gitara ay haram. So yung ginagawang paggigitara, pagkakantahan ng babae at lalaki na doon sa stage na iniimbitahan bago ang kasala ay haram po yan. So dapat na rin pong maiwasan natin ang ganitong kultura. So tatanggalin na rin natin yung kulintang.
Tatanggalin natin sa programa natin, anumang programa, kasalan o anumang mga program, tatanggalin na po natin ang kulintang kasi itong kultura na ito ay may nalalabag po sa batas ng Islam. Pangalawa na dapat na rin po nating tanggalin yung sagayan, yung pagsasayo po na mayroon pong unta. Nabanggit natin ang dahilan kung bakit ito pinagbabawal. Pangatlo po yung dayunday, na kung saan ay naghahalo ang lalaki at babae dyan sa harapan ng stage, tapos magkikita pa ng marami. Tapos kumakanta pa yung dalawa silang pareho na kumakanta na may kasamang gitara na alam natin na yun po ay mahigpit na pinagbabawal din po ng Islam. Nahalo-halo rin pong nanonood sa parabang concert. Okay? So parabang papasok na rin tayo sa tashabbo sa kanilang mga kufar ng parang concert na ganitong paparaan ng kanilang concert. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ang sino man nagayahin niya ang mga espesyal na gawain nilang mga hindi Muslim ay kabilang din siya sa kanila. Tungkol naman sa bayok, para bang pagtula, isa rin sa mga kultura natin to. Walang problema sa pagbabayok, basta po yung laman ng bayok, yung shi'ar, kung di ako nagkakamali, ang bayok is shi'ar, ay wala pong problema dito. Basta po, ang laman ng bayok na yan ay wala pong mga shirk. Wala pong mga pagtatambal doon sa kanyang sinasabi. Wala pong mga nababanggit na mga panginsulto, mga shirk, mga pagtatambal, mga bagay na hindi kaaya-aya, mga sobrang pagpuri. Kung normal lang po siya yung bayok na yan, wala pong problema. So ulitin ko po, ang original po ng adat, ang mga kultura, tradisyon natin, ang original po niyan ay pinahintulutan po yan. Kaya lang, yung mga binanggit ko po sa inyo kanina, hindi po pwedeng pahintulutan yun kasi mayroon pong nalalabag na batas ng Islam. At nabanggit ko na po sa inyo kanina ang mga dahilan kung bakit po hindi po siya pinahintulutan sa batas ng Islam kasi po may mga nalalabag po. Ito namang papasok tayo sa kultura din po natin kapag mayroon tayong mga programa, yung tradisyon natin, yung paglalagay po ng pandi, yung flag. Yung nilalagay po natin sa mga kasalan, sa mga graduation, kapag mayroong mga program, naglalagay po tayo ng pandi. Yung pandi po yung parang flag po na kulay dilaw. Yan po ay wala pong nalalabag at wala po akong nakikita na may nalalabag po yan sa batas ng Islam. Al-aslu fil adat al-ibaha. Ang original po, al-ibaha aw al-hil. Sabi ng Allah, Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Sabihin mo Muhammad kung sino ang nagbabawal sa mga dekorasyon, palamutin ay binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin at sa mga biyaya na binigay ng Allah sa kanyang mga alipin. Ang original po ng mga pandi, ang original po ng mga dekorasyon sa kasal, wala pong problema dyan. Ang importante po ay hindi po tayo maihahalin tulad sa paglalagay ng dekorasyon nilang mga hindi Muslim na special po sa kanila. Kaso lang, ito pong kultura natin na ito ay wala po siyang nalalabag. Hindi po ito kultura o tradisyon nilang mga non-Muslim, kundi sa atin po talaga itong paglalagay po ng pandi. So wala pong problema na maglagay po tayo ng pandi sa kasal. Hindi po yan nakakalabag sa batas ng Islam at wala rin po itong nalalabag na anumang batas ng Islam mula sa Quran at Sunnah ang paglalagay ng pandi. Ganun din po yung pag may namatay, maglalagay ng kulay puti, wala rin po nalalabag yun. Palatandaan na mayroong namatay sa lugar na yan. Normal po yun. Yung tungkol po sa bagay na ito. So yan, ilan sa mga kultura na ito na may mga kanina nabanggit natin may nalalabag at itong mga binanggit ko po ngayon ay wala pong nalalabag. Sa pananamit naman, tungkol naman sa mga pananamit sa kasal, halimbawa sa kasalan, sa mga programa, mga lectures na may mga nilalagay sa ulo, mga tubaw, sa liko, walang problema yan. Al-aslu fil libas al-ibaha. Ang original po sa mga damit natin ay pagpapahintulot. So, kapag wala naman itong nalalabag sa batas ng Islam, hindi naman nakikita yung aurat natin, at hindi naman naigagaya yung damit natin sa kanilang mga non-Muslim, wala pong problema. Basta hindi lang po tayo magsasayang ng pera. Na sobrang mahal, na may mga ginto, may mga halong ibawal, at wag lang pong tela na mula sa silk na isusuot ng mga lalaki kasi bawal po yan sa atin. Sa mga babae po, wala pong problema sa kanila, kahit anong kulay, kahit anong tela po yan, pwede po sa mga babae yan. So, ang original po ng ating mga damit, ay ang pagpapahintulot. Yan po ang original ng ating mga kasuotan. So wala pong problema kahit ano pong isuot natin, basta hindi lang po makita yung aurat natin. Yung mga bagay na hindi po makita sa kalalakihan, mula sa kanilang tuhod hanggang sa pusod. Sa mga babae naman, mula talampakan
Ang pwede lang po makita sa kanila ang kanilang paa, ang kanilang palad, at ang kanilang mukha ayon sa pananaw ng karamihan sa mga ulama maliban sa eskwela ng Hanabila dahil ang mukha ay aurat pa rin sa kanila. Pero ang karamihan po sa mga ulama ay hindi po aurat ang mukha ng babae. Maliban kung nakaka-fit na, kasi nagkasundo po ang mga ulama na kapag ka nakaka-fit na po, nakaka-akit na po yung babae sa kanyang kagandahan, ay dapat mag-niqab na po siya. So, ang original po ng mga pananamit natin, mga kultura natin sa damit, pananamit natin ay hindi po bawal yan. Maliban lang kung may hahalin tulad yung paraan ng pananamit natin sa mga non-Muslim, makikita yung aurat natin, ang tela niya ay galing sa sutla o silk, at hindi po tayo makapagsasayang ng oras, ay ng pera. So, kung wala po nalalabag itong mga damit na suot natin, mga ninuno natin, ay mananatili pong pinahihintulutan po yan, at hindi po yan bawal, ayon sa batas ng Islam. Ulitin ko, al-aslu fil adat, al-ibaha. So, ang original po sa ating mga tradisyon, sa ating mga kultura, ay ang pagpapahintulot. Ngayon, anumang mga kultura sa mga tribo natin, lagi natin sisilipin. Wala bang nalalabag ito sa batas ng Islam? Sa mga kasalan, paglalagay ng streamer. Yung mga paglalagay po ng mga streamer, hindi po yan bawal. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, inutos niya, at ito pang pananaw ng ating mga ulama, na ang pag-a-announce, pag-declare o pag-a-announce, ipapaalam natin sa mga tawang kasal ay sunnah. So kabilang sa paglalagay ng streamer ay pagpapaalam na mayroong ikakasal at yun po ay sunnah. Yung ipaalam natin sa mga tao ang kasal. Pero ibig sabihin, yung paglalagay ng streamer ay pinahihintulutan po yan at hindi po natin matatawag yan na bid'ah. Dahil pag sinabi po kasi natin na bid'ah ay mga bagay na isang uri ng pagsamba na hindi po ginawa sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang itong mga binabanggit natin ay hindi naman naniniwala ang mga ninuno natin at hindi naman tayo naniniwala na ito po ay isang uri ng pagsamba kundi isa lamang kultura, isa lamang tradisyon sa atin. Tungkol naman sa abay, pagkakaroon ng abay. Ang pagkakaroon po ng abay ay hindi po pwede sa batas ng Islam. Sa kasalan, yung mga naging kultura na rin po natin, yung pagkakaroon din po ng abay. So, ito po ay papasok din po sa panggagaya sa mga non-Muslim. Kasi ito pong gawain na ito ay galing po sa kanila yan. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Ang sino man nagayahin niya ang mga gawain na espesyal ng mga non-Muslim ay kabilang din siya sa kanila. So, bawal po sa Islam ang pagkakaroon ng abay. So, hindi po kailangan ng abay. No, simple lang po ang kasal. Simple lang po ang kasal sa Islam. Yung mga abay-abay na may lalaki pa, may mga ring bearer, wala rin po tayong tinatawag na sing-sing. Na ring bearer, na meron pang may sing-sing na isusuot sa lalaki, isusuot sa babae. Alam nyo ba na ang pinahintulutan na ng sing-sing sa lalaki ay silver? Ang sing-sing na ginto ay bawal po sa lalaki. So, iwasan na rin po itong mga bagay na ito kasi pagsusuotan ng mga sing-sing ay mga kultura po na nakuha natin, na-adapt natin sa mga non-Muslim. So, dapat na rin po natin iwanan ang bagay na ito. Pasok din po sa bid'ah na kultura natin pagka kinakasal ay naglalagay sa pagitan ng ikakasal at ng wali ng babae na tela o panyo sa kanilang kamay at ito po ay kabilang po sa bid'ah. Ito po ay kabilang sa bid'ah na dapat na rin po nating nang iwasan. Actually, pinapahirap lang po kasi natin ang kasal sa ating kututusin. Napakadali po ng pag-aasawa sa Islam. Marami po tayo sa mga kultura natin na nakakalabag po sa batas ng Islam. Meron pa yung tinatawag na sa atin na parang tradisyon na po sa atin yung kawa. Kung ito po ay pinahintulutan naman ng babae, wala naman pong problema sa bagay na yan. Kumbaga dagdag na po yan sa dowry na ibibigay po ng lalaki kung ito po ay ni-request ng babae. Pero sana po, wag po natin pahirapan ng lalaki pagdating po sa kanyang dowry. At inshallah, tatalakin natin na hiwalay ang tungkol po sa dowry na ito. Dahil may mga tanong po na naitanong sa atin at mamaya po susunod po ay sasagutin po natin ang tungkol po sa mga bagay na ito. So lahat ng tradisyon po natin mga kapatid ay hindi po natin agad-agad yan sasabihin natin na halal agad yan kung hindi natin ibabalik lahat sa Quran at Sunnah. Ibabalik natin, sisilipin natin kung wala ba itong malalabag sa Quran, wala ba itong malalabag sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago natin sabihin na ito po ay pinahintulutan sa batas ng Islam.
Yung mga palaro po na ginagawa po sa bago ang kasal, wala pong problema dyan. Kung may mga palaro po na naging tradisyon na po, o naging kultura na po sa atin, nakita ko po yung sinisipa-sipa, tapos may pera po sa taas, wala po nakikita na yan po ay bawal. Dahil yan po ay isa pong kultura na wala pong nalalabag sa Islam, yung nagpapalaro para may premyo po, para po makuha po yung pera po doon sa taas, na kung saan ay wala namang entrance fee. So, ito po yung kultura na wala pong nalalabag sa batas ng Islam. Meron din tayong kultura, at ito po ay nakita ko po ito sa amin, na kapag ka Eidul Fitr at Eidul Adha ay nagpapaawayan o pinag-aaway pong mga kalabaw. Hanggat sa nasasaktan po yung mga kalabaw, haram po yun. Yung magsusungayan ng mga kalabaw, tapos magkakapatayan. Kahit na wala pong pustayan, yun po ay mahigpit na yung pinagbabawal kasi inutusan po tayo na pakitunguhan po na mabuti ang mga hayop. Yung magsisipaan yung mga kabayo, may lalaki at babae sa kabayo, tapos magsisipaan, tapos yung mga kalabaw, ganun din po, magsusungayan, dahil may babae rin yung dalawang kalabaw, yung kalabaw na yun, haram po yun. Dahil inutusan tayo na pagitunguhan natin na mabuti ang mga hayop. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli shay." Katotohanan ng Allah ay pinag-utos niya na pagitunguhan natin na mabuti ang lahat ng bagay, pati ang mga hayop. Pakainin natin sila, kung ikukulong mo man yan pusa na yan, ay pakainin mo. May isang babae sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinuri ng mga sahaba dahil siya ay nagtatahajjud sa gabi, nag-aayuno sa umaga, sa araw. Pero ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay tao ng impyerno. Anong dahilan? Dahil hindi siya ang dahilan lang niya ay dahil ang dahilan kung bakit siya napunta sa impyerno ay dahil lang sa pusa. Dahil lang sa pusa na hindi niya pinapakain. Kinulong niya at pinabayaan niyang mamatay. So, yun ang naging dahilan kung bakit siya napunta sa impyerno dahil lang sa pusa. So, kaya yung kultura natin na kapag Eidul Fitr at Eidul Adha ay nagpapaawit tayo ng mga kabayo, pinag-away natin yung mga kalabaw para magandang panuorin, yan po ay haram. Wala pong problema na magsaya tayo sa Eidul Fitr at Eidul Adha. Pero yung magpapatayin ng mga kalabaw, magpapatayin ng mga kabayo, mahigpit po na pinagbabawal ng Islam yun. Bakit? Kultura na may nalalabag po sa batas ng Islam. So, lahat po ng kultura natin, mga kapatid, ay lagi po natin ito ibabalik sa Quran at Sunnah. Bawat tribo may kultura yan. Yung mga kantahan na naman pag-iimbita, yung mag-iimbita ng mga singer, kagaya ni Kumini, mag-iimbita ng sasayo, dati yung indong-indong. Naalala ko pa yon. O iba pang mga sumasayaw. Yung, ano bang tawag dyan, yung, nakalimutan ko yung sumasayaw na yon. Na binibigyan ng pera. Mayroon din sa mga tosog, yung sumasayaw na babae na binibigyan ng pera. Mayroon din sa Maguindanao na mga kultura na ganitong mga kaugalian na nakikita po natin sa mga programa. Ito po ay bawal. Bawal po yung ganyan. Yung magkakaroon ng concert, ito po ay panggagaya po sa mga non-Muslim. Kaya dapat ang mga bagay na ito ay maiwanan na rin po natin. Yung pag-iimbita kay Kumini, yung pag-iimbita sa mga magagaling kumanta ngayon, ng mga murusong, yung mga muru singers, so hindi na po natin sila kailangan na imbitahan. Kasi bawal po talaga yun eh. Bawal po pakinggan yung kanta nila na may mga musika, may mga piano. Nabanggit na rin po natin kanina yan. Na hindi rin po pwede yan sa batas natin sa Islam. Kaya inuulit ko po, hindi ibig sabihin na yan po ay nakasanayan na po natin. Yan po yung kultura na po natin ay pinahintulutan na po yan sa batas ng Islam. Meron din po ako mga kapatid na may ipapayo sa mga kapatid na kinakasal po, na kung saan po ay nagpapakuha po sila agad ng litrato bago po maganap ang kasal. Nagdidikitan sila, naghahawakan ng kamay, nagyayakapan, at kinukunan po ng litrato na kung saan nilalagay po sa album ng mag-asawa na ito. Ito po ay bawal po mga kapatid kapag hindi pa po kayo kasal. Hindi po pwede sa lalaki at babae na magsama na po, kahit na bukas pa po gaganapin ng kasal o mamaya na po gaganapin ng kasal, at magpapakuha po kayo ng litrato na magkahawak ng kamay, na magkayakapan kayo na hindi pa kayo kasal, ay mananatili pong haram pa rin po ang bawat isa sa inyo hanggat hindi pa po natatapos ang kasal. So dapat ito ay maiwasan po yung mga bagay na ito. Kung magkakaroon man ng larawan, mga kapatid, kung sakali, ay after po ng kasal at hindi po before ng kasal, na kung saan nagsasama at nagdidikitan na po yung dalawa.
Dahil isa rin po sa nalalabag dito ay panggagaya po sa gawain ng mga non-Muslim. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ang sino mang gayahin ay mga special na gawain ng mga hindi Muslim ay kabilang din po siya sa kanila. Pangalawa, sa streamer. Sa mga streamer, wala pong problema sa mga bagay na yan. Pero ang iwasan lang po natin dyan ay magiging daan po na may malalabag po tayo ng batas ng Islam. Halimbawa, nandyan po sa streamer nakalagay pong larawan ng babae, nakalagay po yung larawan ng babae at lalaki na nagkadikit. Minsan pa, wala pang mga hijab, wala pang takip sa ulo yung babae. At sana po ay wag lang pong darating sa punto na kumbaga papasok din po yung pakitang tao. Iiwasan din po natin yung pagpapakitang tao po sa mga bagay na ito kung saan po ay ibig kong sabihin po yung pagyayabang. Kasi dahil ito po ay isang malaking pamilya, so babanggitin po lahat ng kanyang kamag-anak para lang po sila ipuriin. So dapat po may iwasan po natin at magkaroon po tayo palagi ng pagpapakumbaba. At yung pong pagsasayang po ng mga pera, nasa kasal na yan na kung saan ay maghahanda po na napakaraming pagkain sa mga restaurant sa hotel na kung saan hindi naman po kakainin. At kaya ang may papayo ko po, yung simple po na kasal, kasi unang-una po, halimbawa yung lalaki mag-asawa po siya, tapos wala naman po talagang kakayahan yan. So napakamahal po ng gown, napakamahal po ng renta ng damit ng lalaki. So isa po ito sa dahilan na kung saan ay napakamahal ng gastusin na hindi naman ito ina-advise talaga ng Islam, yung mga bagay na ganito. Kasi ang advice lang po talaga ng Islam ay mga simpleng kasalan lang naman. Pero sa may mga kakayahan naman, basta maiwasan lang po yung binanggit natin kanina na pagsusubuan, na naghahalong lalaki at babae, na kung saan yung mag-asawa ay nagdidikitan na sila sa stage na hindi pa tapos yung kasal, ay bawal po talaga yung ganun, na maghahalo-halo yung mga lalaki at babae dyan sa kasalan na yan, na ito po yung madalas na napapanood natin at nakikita po natin na may mga nalalabag pong mga batas ng Islam. So, ito po yung mga bagay na dapat na po natin iwasan. Iwasan na po yung pag-music, pagkukulintang dyan. Naghahalo ang lalaki at babae. Paghiwalayan po yung mga lalaki. Dito yung mga lalaki, dito po yung mga babae. Tapos po yung karagdagan ko pa po dito, yung nagmi-makeup po sa lalaki at babae. Yung bakla. Yung mga bakla na yan, alam ko magagaling po silang maglagay po na magpaganda sa lalaki at babae. Pero, hindi po pwede na bakla po yung kasi mananatiling lalaki pa rin po yan eh. Yung mga bakla po ay hindi po ako nagsasabi nito na sila po ay sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila po ay sinumpa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga bakla na yung babae na lalaki na nagbababae. So siya po ay mag-aarte, maglalagay ng makeup ng babae. Hindi po pwede kasi lalaki pa rin po yan. Isa rin po ito sa mga bagay na dapat maunawaan po natin na kahit gaano pa sila kagaling mag-makeup sa inyo, dapat hindi po sila kasi lalaki pa rin po yan eh. Haram ka pa rin yung hawakan. Kaya kung gusto mo may mag-makeup sa'yo, maglagay sa'yo ng mga palamuti, dapat po ay babae po rin kapwa mo. Sa lalaki naman, dapat ay lalaki po dapat. Hindi po yung bakla yung mag-makeup sa'yo. So ito yung mga bagay na nakikita po natin sa mga kinakasal sa atin na ang nag-makeup sa kanila, yung nag-aarte po sa kanila ay mga bakla. So dapat po ay maiwasan natin to. Gawin po natin sa abot ng ating mga kaya ang mga bagay na pinahintulutan ng batas ng Islam. Alam ko po masakit po ito sa mga kamag-anak ng mga bakla, sa mga kakilala po ng mga bakla, pero tanggapin po natin ang katotohanan. Qulil haq walau kana murran. Sabihin natin ang katotohanan. Kahit masakit, batas ng Islam ang pinag-uusapan natin dito. Hanggang dito lamang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran Sheikh for that wonderful lecture na ibinahagi mo sa amin. Sana po ay kayo ay nakinig at may natutunan sa lecture na ibinahagi ni Sheikh. At ngayon, tulad kanina, may dalawa kaming katanungan para sa inyo at may papremyo po kaming ibibigay ulit na 50 load. Kung sino man po ang mauunang makasagot ng aming mga katanungan. So remind ko lang po ulit, ito po ay paunahan lamang. So sino po ang maunang makasagot ay ang siyang mananalo.
formally close our program today, may we call on Mr. Al-Bashir Di Malanda for closing remarks and Mr. Al-Mishari Anda for closing dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una sa lahat, tayo'y magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sapagkat binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng taufik upang magkaroon ng ganitong programa. No, hindi hadlang ang COVID-19 o ang pandemic upang hindi na magkaroon ng ganitong programa. Dahil ang Mayro is every year is nagkakandak ng phase 1 at phase 2. So ngayon, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng taufik upang magkaroon ng ganito. So sa mga kaka namin, no, maraming salamat sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo ay siguro hindi magkakaroon ng ganito. So maraming salamat sa inyo. At sa mga nanonood din ng video ito, maraming salamat at sana may makukuha kayong knowledge about dito. So syukran, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. At doon po nagtatapos ang Mayro Phase 1 live coverage. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at nanood sa ating live coverage. At sana po ay may nakuha po kayong aral kahit po maliit lamang sa programang ito. At sa lahat po ng nanalo, congratulations po sa inyong lahat. Sukran and wassalam.